palakpakan nga po natin ang malakas ang ating Panginoon. Ayan. Tumayo po tayong lahat para po sa pagbabasa ng Bible na matatagpuan po natin sa aklat po ng Lucas o Luke chapter 5 verses 1 hanggang verse 11. Ayan, kung gusto niyo pong sumabay, medyo maliit lang. Sige, Luke chapter 5 verses 1 to 11. Pinamagatan po itong message na pag-aaralan natin ngayon, Right Priority attracts blessings. Yan po ang message na pag-uusapan po natin ngayon. Sa Luke chapter 5 verses 1 to 11, minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. 3. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. 4. Pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." 5. Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang lambat." Verse 6. Ganun nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya halos mapunit ang kanilang mga lambat. 7. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Ano pat halos lumubog ang mga ito. 8. Nang makita ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, "Lumayo kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." 9. Nanggilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasyosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, pinakadakila sa lahat ng mga dakila, kami po ay dumudulog sa inyong pong harapan ngayong umaga. Lord, marami pong salamat at niloob po ninyo na makadalo kami ngayon sa inyong pong gawain. At sa pagkakataon po na ito, na ibabahagi ang iyong banal at makapangyarihang salita ng iyong lingkod, basbasan niyo po siya, Panginoon, sapagkat walang magagawa ang inyong tagapagsalita kung wala ang iyong basbas, lakas at gabay sa Kanya. Kaya gabayan po ninyo ako, Panginoon, sa pagbabahagi ko ng iyong mga salita at ganoon din sa bawat tagapakinig. Dalangin ko po magkaroon ng espiritual na pandinig ang bawat isa at marinig ang inyong pong sinasabi. Magkaroon din po ang bawat isa sa amin ng umaapaw na pangunawa na masigit na higit pa kaysa sa naibabahagi ng iyong lingkod ninyo ay mas mauunawaan nila sa mas malawak na kaparaanan ang mensahe ngayong umagang ito.
At Lord, bigyan po ninyo ng puso ang bawat isa po sa amin na nakahandang sumunod palagi sa iyo kahit marami pong mga challenges. Lord, thank you po sa iyo ang papuri, ang pasasalamat, parangal at pagsamba. Sa ngalan ninyo, Panginoong Jesus, lahat tayo magsabi ng malakas na Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord Jesus. Amen. Pwede na po kayong makaupo sa presence po ng ating Panginoon at pag-uusapan po natin ang topic natin ngayon about priority, right priority, attracts blessings. Amen. Pwede bang sabihin natin ito? Right priority attracts blessing. Yung tamang prioridad daw po ay nag-a-attract o nag-iimbita o inaakit niya ang mga blessings. Wow. Kaya alam nyo, napakagandang maitama natin ang ating pong mga priorities sa buhay. At sana po, ngayong araw na ito, ay mailagay po natin sa tama ang ating pong mga priority kung tayo po ay nag-expect ng blessings mula po sa ating Panginoon. Sino po sa atin dito nag-expect ng blessing? Amen. Sinong gusto ng blessing? Amen. Amen. Tayo lahat gusto natin ng blessings. Pero, alam po ninyo, malaking bagay po ang priority natin para ma-attract yung mga hinahangad po nating mga blessings sa buhay. Isipin po natin dito ang pangyayari, mga kapatid. Mula sa nabasa nating mga talata, mapansin po natin doon na sila Pedro ay magdamag na nagtrabaho. Anong trabaho nila, Pedro? Mangingisda. Sino sa inyo nag-overnight na nagtrabaho ngayon? Pang night shift kayo? Wala. Walang nagpuyat sa inyo para mag-work? So, sila Pedro magdamag nagtrabaho dito. Ang trabaho nila ay mangisda. Sila Pedro at ang kanyang mga kasama, ibinigay nila lahat ang kanilang lakas sa paghahanap buhay. Sa buong magdamag na yon, ibinigay nila ang kanilang panahon, ibinigay nila ang kanilang kakayahan, at paulit-ulit nilang ginawa ang alam nilang tama. Alam niyo ang mangingisda, kasi mangingisda din po kami, malapit po kasi kami sa dagat sa La Union. Yung mga bangkero, hindi bangkero ng ano ha, gano'n. Yung mga nagbabangka na nangingisda, ilang beses yan sabi sa Ilocano, iwayat na DJ ikot. Iwayat na, subli-subli. Paulit-ulit po nila itong ginagawa. Hanggang wala silang huli. O lalong-lalo na, kung marami silang nahuhuli, uulit-ulitin nila yun. Kasi sa time na yun, maraming pumaibabaw na mga isda. Kasi yung pangingisda po sa amin doon, yung iwayat nila yung ikat na gano'n, yung lambat, tapos hihilain papunta doon sa pampang. Hihilain yun hanggang sa pumunta sa pampang yung net, tapos titignan kung may huli. Kung wala, at maliwanag pa at may oras pa, uulitin nila yun. Nang ulitin, habang may oras pa. Sila Pedro, ilang beses po nilang ihinulog ang kanilang lambat, pero anong nangyari? Wala silang huli. Sa huli, conclusion, wala talagang huli, mga kapatid. Wala silang naiuwi sa kanilang family. Alam nyo, sila Pedro, nakita ko po sila Pedro pala dito, businessman sila. Businessmen. Kasi marami silang mga magkakasyoso. Hindi ordinaryong tao itong si Pedro, kahit sabihin nating mangingisda, pero negosyo nila yon, negosyante siya. Na huli, tapos sell. Manghuli silang isda, ibebenta nila.
Pero sa time na ito, mga kapatid, wala silang huli. Umaasa ang kanyang family na meron silang mahuli at may ilagay sa pampang. Pero this time, walang huli sila Pedro. So, walang magandang result ang kanilang pagpapagod sa buong magdamag. Sino po sa inyo dito, magdamag kayong nag-work, yung pala walang sweldo? Thank you, sabi ni boss. Sino sa inyo yung ganon? Nag-work kayo, hindi nyo alam, voluntary work pala yon, wala palang sweldo. Masaya ba kayo, malungkot? Yes. Siyempre, inaasahan mong may sweldo ka, yung pala'y wala. Kagaya nito, umaasa sila na may huli, pero wala silang huli, mga kapatid. Ganito po yung naging kalagayan nila Pedro dito po sa nabasa natin sa Luke chapter 5. Isa siyang bihasang mangingisda o expert siyang fisherman, pero dito, hindi umubra ang kanyang pagiging eksperto. Alam nyo ba na may mga times, kahit expert ka sa isang bagay na ginagawa mo, may mga times hindi yan effective ang pagiging expert mo. May mga times pumapalpak ang mga expertise natin. Kagaya dito, si Pedro ay isang bihasang mangingisda, pero sa buong magdamag, wala siyang huli. Alam niya ang dagat. Kasi expert nga eh. Alam niya ang tamang oras ng pangingisda. Alam niya. Ngunit sa kabila ng kanyang karanasan, buong gabi, nagpagod siya, pero wala siyang nahuli kahit isang kapirasong isda. Marahil, sa bawat isa sa atin, may mga ganon din na pagkakataon sa buhay po natin. Mga kapatid, minsan, abalang-abala tayo sa ating mga trabaho. Minsan, abalang-abala tayo sa ating mga negosyo. Minsan, abalang-abala tayo sa ating mga ministries. Minsan, abalang-abala tayo sa ating pamilya. Abalang-abala tayo sa ating mga pag-aaral. At ganon din sa iba't iba pa pong mga responsibilidad. Ngunit, tandaan natin, sa kabila ng lahat ng pagkakaabala natin minsan, wala tayong napapala. Parang kulang pa rin. Parang may nawawala. Parang hindi sapat ang ating ginagawa upang maranasan natin ang tunay na pagpapala ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, mapansin po natin dito, nung dumating si Jesus sa buhay ni Pedro, pansinin po natin mga kapatid, makinig po kayo mabuti dahil napakahalaga itong part na ito. Pansinin po natin ang nangyari noong dumating si Jesus sa buhay ni Pedro o kaya sa business ni Pedro. Pansinin nyo, nung dumating si Jesus sa buhay ni Pedro, ang nangyari po ganito. Hindi agad pinuno ni Jesus ng blessings ang net at yung bangka ni Pedro. Hindi agad. Mga kapatid, tandaan natin ito. Huwag nating asahan na nung na kay Jesus na tayo ay okay na lahat. May mga times, may trials muna. May trials muna na ipapagawa sa atin ng Panginoon. Anong nangyari dito kay Pedro? Hindi niya agad pinuno ang lambat at bangka ni Pedro ng maraming mga isda. Pero bago dumating ang himala, yung miracle, meron munang itinama si Jesus sa buhay ni Peter. Ang kanyang priority. Alam nyo,
bago po ang masaganang huli ng isda dito kila Peter, pinagamit muna ni Peter ang kanyang bangka kay Jesus. Napansin niyo yung verse na nabasa natin? Yung business ni Peter, yung ginagamit niya sa negosyo o ginagamit niya para siya'y kumita, ipinagamit muna niya kay Lord. Naranasan niyo na ba yon? Na yung pinagkakakitaan niyo, ipinagamit niyo kay Lord? So may isa yun sa itinama o gustong ipakita ni Jesus kay Peter na maipagamit muna niya yung kagamitan ni Peter kay Jesus bago ang miracle. Amen? Ito yung isang itinama ni Jesus kay Peter. Ipinagamit muna ni Peter ang kanyang bangka kay Jesus dahil kailangan ni Jesus yung bangka ni Peter. Alam niyo nangyari? Yung bangka ni Peter parang ginawang pulpit ni Jesus. Doon nangaral. Si Jesus, habang nandun siya sa bangka ni Peter at naging simbahan ang tabi ng dagat, dahil may ginamit si Jesus na parang pulpito niya, yung bangka ni Pedro. Amen? Nangaral. Alam nyo, bago po ang pagpapala, hindi pa yun nung ipinagamit ni Peter yung bangka niya, hindi pa yun. Hindi pa yun kaagad dumating yung blessing. No? Alam nyo, bago yung blessing na dumating kay Pedro, na minsan lang nangyari sa buhay niya, nagkaroon muna siya ng pagsunod kay Lord. Bago ang kasaganaan, inuuna muna ang Panginoon. Amen? At dito natin matutuklasan ang isang mahalagang katotohanan. Kapag tama ang ating mga priority, ulitin ko mga kapatid, kapag tama ang ating priority, sumusunod ang mga pagpapala ni Lord. Amen? Ulitin ko kapag tama ang ating mga priority, sumusunod ang mga pagpapala ni Lord. Kapag inuna natin si Jesus, siya po ang bahalang magbigay ng higit pa kaysa ating inaasahan. Amen? Na kung inaasahan lang natin ay ganito, ang ibibigay ni Lord ay ganon, mga kapatid, karami. Sino sa inyo dito ang gustong habulin ng blessing? Yes, ako, gusto kong habulin ako ng blessing. Pag hinahabol ako ng blessing, hindi na ako magpahabol, salubungin ko na. Come on, blessing. Madalas, ang nangyayari po, ganito mga kapatid, tayo ang naghahabol ng blessing. Mas maganda kung si blessing, hinahabol ka. Hinahanap ka. Hinahanap yung address mo ni blessing. Sino sa inyo dito may dumating kang door-to-door na blessing galing sa mga online selling? Hindi ka naman nag-order, pero may nagbibigay sa iyo. Ano yan? Hindi ko alam, basta may nagpapabigay po sa inyo. Magkano po yan? Bayad na po. Uy. Blessing. Kaya lang, ano kayang laman nun? No? Sino nakasubok sa inyo ng ganon? May nag-order para sa inyo. May nagbayad para sa inyo. Sino naka-experience ng ganon? Hinahabol tayo ng blessings pag ganon. No? Hinahanap tayo ng blessings. Hinahanap ni blessings ang mga addresses natin. At sana meron sa atin dito ngayon na hinahanap ni blessing ang kanyang address. Amen?
Yes. Kaya tingnan po natin ang Luke chapter 5 verses 1 to 11 at alamin kung paano ang tamang prioridad na nagbubukas ng daan para sa pagpapala po ng ating Panginoon. Tandaan natin, mga kapatid, ang maganda, ang pagpapala sana ay hindi natin hinahabol. Ang blessing po sana ay dumadating dahil alam natin ang ating mga priorities sa buhay. Una, na makikita po natin dito, na ginawa nila Peter yung pagbibigay ng oras sa ating Panginoon. Giving time for the Lord. Ipinagamit ni Peter ang kanyang bangka kay Jesus. Next slide. Mapapansin po natin sa mga verses na ito, mga kapatid, sa Luke chapter 5, verses 1 to 3, na minsan, habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa Kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng konti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pansinin natin, itong mga verses na ito, sinasabi na wala yung mga mangingisda sa bangka at naglilinis sila ng kanilang mga nets. Pero nung kailangan ni Jesus, yung isa sa bangka doon, tinawag niya si Peter. Simon, halika. Sila Peter, tignan natin ang eksena dito mga kapatid, puyat sila sa buong magdamag. Pero tinawag siya ni Jesus, Peter, halika. Medyo ilayo mo nga ng konti sa pangpang itong bangka mo. Tingnan natin ha. Si Peter pagod na pagod. Pagkatapos may nangailangan ng kanyang service, si Jesus, binigyan niya ng time si Jesus. Di niya sinabing, pagod na pagod ako, Lord. Pwede bang ikaw na lang, ibang tao, kayo na nga lang magtulak ng bangka. Hindi. Kundi dahil si Peter ang tinawag niya, si Peter ang dapat gagawa nun. May mga times sa buhay natin, sa gitna ng ating mga pagod, ay may demand si Lord sa atin. Kagaya nila Peter, puyat, pagod, naglilinis ng kanilang bangka, pero nang tinawag siya ni Jesus, para ilayo ng konti sa pampang yung kanyang bangka, pumunta siya kaagad. At alam ko, sa aking isip, si Peter nandun din sa bangka habang nangangaral si Jesus. Kasi po, ang bangka na nandun sa tabi ng ilog, kung walang piloto ang tawag doon kung walang nagsasagawa na ganyan, merong tendency, pupunta din siya agad sa gilid kasi yung alon, itutulak siya. Kaya, hindi man nasabi na nanatili si Peter doon sa bangka, pero si Peter nandun sa bangka para i-drive niya yung bangka para hindi maaanod doon sa pampang. Nanatili siya doon. At sigurado, drive, pinapilot ni Pedro ang bangka na yon para sa ganon, hindi maiba ang kanyang direksyon. Para si Jesus, nakaharap pa rin sa mga tao sa kanyang pangangaral. Kaya, nakita ko po dito na yung bangka ni Peter, naging lugar para si Jesus ay makapagturo ng salita ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? May mga times na nire-require ni Lord na yung ginagamit natin pangkabuhayan ay gustong gamitin ni Lord. Gaya nito, yung bangka na ginagamit ni Pedro.
sa pangingisda, sa panghanap buhay, ay ginamit ni Lord para ipangaral ang Word of God. Nakita niyo mga kapatid, na may mga times na hihilingin ni Lord yung mga kagamitan natin para magamit sa kanyang pagtuturo ng Word of God. Amen? Salamat sa mga kapatid. Alam niyo, hindi atin ito. Pinapagamit ito. May mga gamit tayo dito na pinapagamit lang ng mga kapatiran. Ang worship team, nagbubuo sila ngayon ng almost 200,000 para sa ating pagbabago ng mga sound systems natin. Alam nyo, ang galing nating mag-ingat kasi itong mga speakers natin na ito, more than 10 years, yung mga luma natin dito, functional pa rin. Salamat sa mga kapatid, may mga hearts na nung kailangan ang electric na drum set, may kapatid na nagkaloob para dito. At ang may iba pa po nating mga kailangan dito, may mga kapatid na pinagamit ang kanilang mga resources. Nung binibuild natin ang building na ito, may mga kapatid na nagpagamit ng kanilang mga resources. Dahil kailangan ni Lord, amen, ang mga resources na ito para maipangaral ang kanyang mga salita. Ibig sabihin, ang gagamitin ni Lord para i-share ang kanyang word, yun din na ipagkatiwala sa mga tao. Sabi ko nga, madalas, wala na pong hulog ng langit ngayon. Lahat nandito na sa lupa. Amen? Lahat nandito na sa lupa, yung tao na lang ang hihipuin ni Lord na ipagamit ang kanyang property. Kagaya ni Pedro. Noong nagsisiksikan ang maraming mga tao, siyempre pagsiksikan na ganyan, parang nasisiki ka rin. Kaya para si Jesus mahiwalay sa mga nagsiksikang mga tao, kailangan niyang pumunta doon sa tubig para hindi na siya malapitan at magsiksikan ng mga tao sa kanyang tabi. At si Peter ang nagpagamit ng kanyang kasangkapan para maganap yon. Para sa atin, mga kapatid, matanong ko lang, ano yung mga bangka natin ngayon na doon ay pwedeng ibigay o ipagamit kay Lord? Hindi man literal na bangka. Yung gustong gamitin ni Lord sa atin ngayon para maipangaral ang salita ng Diyos. Pero sigurado, meron tayong kagaya ng bangka na pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Ang prinsipyo po dito, mga kapatid, ang tama pong prioridad ay nagbibigay ng oras para sa Diyos kahit tayo po ay pagod. Amen? Minsan pwede naman natin maging rason yung pagod natin at puyat. Naiintindihan naman siguro ako ni Lord kung hindi ako mag-church ngayon. Kasi pagod ako at puyat ako, kailangan ko ring mag-rest. Pwede naman. Pero kung nire-require ni Lord ang ating mga time para gamitin niya, ano ang pwede nating gawin? Pangalawa, mga kapatid, makikita po natin sa mga talatang nabasa natin ang pagsunod sa utos ng Panginoon. Sa verses 4 to 5, nakasulat po dito, sabi niya, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Pansinin natin dito, mga kapatid, yung ginawa nila Pedro sa buong magdamag, pinapaulit ni Jesus. Di ba? Yes. Yung ginawa nilang magdamag, na wala silang napala, ipinapaulit ni Jesus.
But by this time, according to the word of Jesus, ay gagawin nila Peter. Nagsabi pa nga itong si Peter, sabi niya, sa verse 4, pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Ito ang sagot ni Peter sa verse 5. Guro, magdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Alam nyo, may mga times sa buhay natin na dahil yun ang nakasanayan nating gawin, yun na lang ang ating ginagawa araw-araw. Pero sabi ko nga, may mga times, hindi effective ang mga ginagawang nakasanayan natin. Minsan, wala tayong napapala. O hindi nagbibigay sa atin ng contentment yung daily routine na ginagawa natin. Minsan pa nga parang nagsasawa na tayo, like Peter and other fishermen. Walang huli. Umaga na, walang huli. Iligpit na natin, linisan na natin ang mga lambat natin, wala tayong mapapala dito. Maliwanag na, ang sikat ng araw, kalat na ang mga isda. Makikita na nila yung net natin. Makikita na nila yung bangka natin. Unlike kapag kagabi, madilim, hindi nila makikita yung net natin. Pero ngayon, kalat na sila. Pero sa time na ito, mga kapatid, ayon sa utos ng Diyos, ni Jesus, kay Peter, sabi niya, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Pansinin natin na ang paghuhulugan ni Peter, di ba? Yes? Ang paghuhulugan ni Peter ng lambat this time ay sa laot. Ang sabi niya, pumalaot kayo. Sa laot, mas malalim, hindi mababaw. Ibig sabihin, may mga times sa buhay natin na yung wala tayong napapala, sabi ni Lord, pumailalim ka. Lumayo-layo ka, huwag dito. Kasi alam nyo, ang mga nakukuha minsan sa pampang, sa tabi ng dagat, mga maliliit lang. Sa amin, may mga times, pag panahon ng mga itlog ang mga bangos, o ang tawag namin sa malalaking bangos, butter, sabi, butter, sa Ilocano sa tawag sa amin. Pag nangingitlog ang mga yon, may mga fingerlings sila ang liliit. May mga fishermen, may mga pino silang mga net, inaano nila yon. Sinusuyod nila yung tabi ng dagat at mahuhuli nila yung mga fingerlings ng bangos. Ibig sabihin, di ba? Sa mababaw, maliliit lang makukuha. Pero sa laot, mas malalaki. Ibig sabihin, mas malaking sacrifice, mas malaking investment, mas malaki ang napapala. Lalo't mayroon pa silang narinig kay Jesus, pumalaot kayo at ihulog nyo ang lambat. Minsan ganito nangyayari. Sa mga nag-aaral, kung mas mahirap pinag-aaralan, pag nakatapos mag-aaral, mas malaki sweldo. Yung mga ayaw mag-aral, pag nagtrabaho, maliit sweldo. Pero may mga skilled na mga tao, kahit hindi nag-aral, binabayaran sila ayon sa kanilang galing. Hindi ayon sa kanilang pinag-aralan. Kung gifted ka, magaling ka, ikaw lang nakakagawa ng bagay na yan, mataas ang sweldo mo. Mataas ang kikitain mo. Pero may mga times, kahit skilled ka, like Peter and the other fishermen, ginawa nila ang kanilang karunungan, kaalaman, walang napala.
Pero nung sinunod nila si Jesus, pansinin ninyo mga kapatid, na nung sinabi ni Peter, ngunit sa iyong salita, ihahagis ko ang lambat. Sumunod si Pedro kahit salungat sa kanyang karanasan. Kasi ang karanasan ni Peter, walang nahuhuli pag araw na, pag sumikat ng araw. Ayon sa kanyang experience, kung susundin niya si Jesus, kung gagawin niya yon, pagod lang, walang mapapala. Kaya tumigil na sila eh. Dahil wala, kung yung gabi wala kami nakuha, ngayong pang araw kaya maliwanag na. Pero ang sabi ni Peter, ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Alam nyo mga kapatid, isa sa pangungusap sa akin ng Panginoon dito, may mga times sa mga nakasanayan nyo ng ginagawa ay wala kayong napapala. Maaari, ganitong nangyari. Wala kayong naririnig kay Jesus, pero ginagawa nyo ang ginagawa ninyo. Nakakaramdam na kayo ng pagod, and almost discouraged ka na at ayaw mo nang magpatuloy. Pakinggan mo kasi ano bang sinasabi ni Jesus. Dito, tumigil sila dahil walang ginagawa lang nila ito dahil yun ang alam nila, expertise. Pero nung time, na uulitin nila ulit yung kanilang ginawa sa buong magdamag. But by this time, may word si Jesus. Pansinin nyo may word si Jesus, kaya may blessing nung ginawa nila yon. Kung meron man sa atin dito, wala naman kayong naririnig kay Jesus, wala namang sinasabi ang Panginoon sa inyo, pero ginagawa nyo ang isang bagay at pagod na kayo, and you almost give up time to hear ano bang sinasabi ng Panginoon. Ito ba talagang pinagagawa niya sa akin? Kung wala talagang word si Lord, mag-post ka muna. Amen? Mag-post muna. Baka magsasayang ka lang at baka ikakapahamak mo pa yan kung hindi mo yan narinig kay Jesus. Narinig mo lang na sinabi ng kasama mong mangingisda. Narinig mo lang na sinabi ng mga kasama mong nagninegosyo, kaya mo ginagawa ang bagay na yan. Napakahalaga na ginagawa natin ang isang bagay dahil yon ang pinagagawa ng Panginoon. Si Peter ang nakarinig sa sinabi ni Jesus, kaya siya ang pumalaot. Yung ibang kasama niya, hindi sila pumalaot. Bakit? Si Peter ang sinabihan. At nung si Peter ay pumalaot, inuhulog niya ang lambat, miraculous catch of fish ang nangyari. Sa iba, may nahuli ba sila? Wala. Bakit? Si Peter ang nakaninig ng message ng Panginoon. Kaya napakahalaga, mayroon tayong naririnig. Kaya yun ang ating ginagawa. Amen? Amen? Napakahalaga na yung ginagawa natin, yun ang pinagagawa ng Panginoon. Siguro sasabihin na sinabi ng ibang mangingisda, Pedro, saan ka pupunta? Mangingisda ako. Ay, kita lang kamulatan. Wala ka mahuli, Sikat na ng araw, mataas na, Hindi, sabi kasi ni Jesus, pumalaot daw ako. Tingnan nyo nangyari, mga kapatid. Ang principle po dito, ang pagpapala ay sumusunod sa pamagitan ng pagsunod, hindi sa pagdududa. Kung si Peter ay nagduda dito, hindi na siya pumalaot. Hindi na niya ihulog ang lambat niya. Kayo na lang, pagod na ako, puyat ako, kailangan ko matulog. Maring ganon sabi niya. Pero dahil may word si Jesus, yun ang kanyang pinanghawakan, mga kapatid. Pangatlo, ito, tingnan natin yung blessing ng Panginoon. Pagpapala ng Panginoon, makikita po natin sa mga verses na ito. Sa 6 at 7, ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Pansinin niyo ito, yung blessing na binigay nila sa kanila, halos mapunit ang kanilang mga lambat. Pansinin niyo, yung naka-underline. Halos mapunit ang kanilang mga lambat.
kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit na naman ang mga ito at napuno nila ng 2 bangka. Pansinin niyo to, halos lumubog ang mga ito. Yung mga bangka na pinaglagyan nila ng isda, halos lumubog. First time in history, sa pangingisda nila Peter, halos lumubog ang kanilang mga bangka. Alam nyo mga kapatid, ang nakita ko dito, sana nakita nyo rin. Ito sila Peter, business man sila. Pero hindi nila in-expect na darating yung time na makakahuli sila ng isda na halos makakasira sa kanilang pinanghuhuli ng isda. Nakaano na ba kayo ng gano'n? Naka-experience na ba kayo ng blessing? Na yung ginagamit ninyong pang-business ay halos masira dahil punong-puno ng biyaya na hindi na magkasya. Kaya alam nyo, ang insight sa akin ng Panginoon dito, kung hihingi kayo ng blessing kay Lord, dapat handa rin ang bodega ninyo na paglagyan ng blessing. Amen? Dapat nakaready lang din. Kasi kung dami ng mga blessings, tapos sisirain lang ng mga, kung ano-anong mga ano dyan, sayang. Alam nyo, pag meron tayong ginagawa para kay Lord, asahan natin. O ginagawa natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin, asahan natin. Baka yung blessing na in-expect natin ay mas malaki kaysa ibibigay ni Lord, to the point, meron kang gigibain. Kasi sabi dito, halos mapunit ang kanilang mga lambat. Wow! Halos mapunit. Ibig sabihin, yung mga tali ng lambat nila parang maghihiwalay na yung mga tahi o pagka buhol-buhol, pagkatali-tali ng kanilang lambat. Bakit? Dahil meron silang sinunod na sinabi ni Jesus. Punong-puno. Alam, naka-experience na rin kami ng ganito sa mga pangingisda namin sa tabing dagat doon sa malapit sa amin. Pag marami talagang huli, yung hindi Tagalog ito Ilocano. Ang tawag namin doon sa pinag-aanuhan ng isda, yung pinaka naiimbak doon pagka nasa Pampang ng tawag namin doon, bubo. Hindi Tagalog Kaya sabi ko nga, hindi Tagalog, Ilocano. Napuno jay bubo. Sabi namin ganoon. At may mga times, umaano yun bumibigay. Dahil sa bigat ng nahuling mga isda, na natatanggal yung kanyang pagkatali. Dahil sa dami ng isda, hindi na paghandaan ng mga fishermen na ganun karami ang mahuhuli nilang isda that time, natapon lang lahat ang mga isda. Sayang. Kung masunurin kayo kay Lord, kung masunurin tayo kay Lord, maghanda tayo even sa unexpected na mga blessings ni Lord. Kasi maaari, nung binabasa ko nga ito ang blessing pala ni Lord, pwedeng yun ang sumira ng ginagamit natin na paghahanap buhay. It can break the net. Pwedeng makasira. At pwede ring yun ang magpapalubog sa kanila. Anong magpapalubog? Isda. Yun ang hinahanap nila. Alam nyo, habang pinag-iisip-isipan ko ito, it can be na yung mga hanap buhay ninyo o hanap buhay natin, yan ang magpapalubog sa inyo. But the point, pwede tayong mawala kay Lord. Kagaya nito, halos lumubog ang mga ito.
Anong karga? Yung hinahanap buhay, pinaghahanap buhay nila, mga kapatid. Yung hinahanap nila na parang yun din ang magpapalubog sa kanila. But praise God, of course, si Jesus nasa bangka. Hindi niya hahayaan na masira ang kanilang net. Hindi niya hahayaan na lumubog ang kanilang mga bangka dahil blessing ni Lord ang kanilang daladala. Amen? Kaya naniniwala ako, mga kapatid, kasi si Jesus, alam ko kasama nila Peter din na sumakay sa bangka kasi hindi na nabanggit na pinababa muna si Jesus bago sila pumalaot. Kapag kaunawa ko dito, kasama si Jesus na pumunta ng laot. At isa pa na napansin ko dito, mga kapatid, verse 7, sabi niya, nung pinagpala sila ng lubos, kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Binasa ko ito, inunawa ko, minumuni-muni ko, huwag solohin ang blessing. Amen? Sana all, kawayan nyo rin kami. Pastor, halika, ang daming blessing. Pag sinolo nila ito at naiangat nila yung isda, lubog ang iisang bangka na pinagsakyan nila. Dalawa na nga yung bangka na pinaglagyan. At sabi dito, halos lumubog pa. Lalo kong sinolo. Di lubog talaga. Kaya mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, huwag mong solohin ang blessing. Amen? Share your blessing. Kumaway ka rin, kaway-kaway. Magpapansin ka naman na pinagbabalag. Halika kayo dito. Hindi namin kaya itong blessing ni Lord. Halika kayo. Hindi yung saka ka lang magtatawag pag maasim-asim na ito. Ibigay na natin to bago masayang eh. Wag. No? Marami-rami pa lang, umuusok pa lang bagong luto. Magtawag ka na. Amen? Hello? Yes. Share your blessing. Kumaway naman kayo. No? Kawayan nyo naman kami sa mga umaapaw ang mga blessings dyan. Kasi baka mapunitan kayo ng net. Baka malubugan kayo ng inyong mga bangka. No? Kaway-kaway kayo. No? Kaway-kaway. No? Kaya, mga kapatid, pag si Lord ang nagpala, umaapaw, hindi lang yung nagkakasya o kasyang-kasya. Ang gusto ni Lord, ang nakita kong insight dito, mga kapatid, paapawin niya yung blessing para makapag-share ka rin sa iba. Amen? Na-bless sila dahil may sinabi si Jesus. Baka naman may binubulungan si Lord sa inyo. Gawin mo ito at pagpapalain kita. Pag napagpala naman kayo, mga kapatid. No? Kagaya na sabi dyan, kawayan ninyo. Amen? Kawayan ninyo sila. No? Magpatulong. At lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka. Wow. Napuno ang dalawang bangka. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag hindi sila nagtawag at pinilit nilang ilagay sa isang bangka, matatapon na yung mga sobra. Huwag sayangin ang blessing ni Lord, mga kapatid. At mga big fish ang kanilang mga nahuli. Sa ibang mga parallel verses, may nabanggit doon 153 na big fish ang kanilang nakuha. 153 na pirasong malalaking isda. Hindi ko alam kung mga yellowfin o ano itong mga ito, pero sinasabi ng mga iba, tilapia daw. Hindi ako naniwalang tilapia yung mga yan. Ha? Baka yellowfin o mga tuna, ganyan. Mga salmon, ganyan, malalaki. No? Tilapia mat.
Kung tilapia man yon, malalaking tilapia. No? No? So yun, mga kapatid, napakalaki ng mga blessings na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon pag tayo po ay sumusunod. Amen? Alam nyo, very possible, sabi ko nga, na kung hindi kinawayan ng mga nila Pedro ang kanilang mga kasamahan, na maari, hindi man nasulat, na nagsabi, Peter, para ka naman hindi expert na fisherman, ngayong ka pa pumapalaot. Wala na ang huli. Hindi alam kung may buli-buli pa kay Peter nan, pero tignan ninyo, hindi niya ipinagkait yung mga blessings at kinawayan ang kanilang mga kasosyo nila itong mga ito sa business at hindi nila sinolo yung blessing na ito. Kaya, ano kaya yung mga net? Ano kaya yung mga bangka mo ngayon na kailangan mong ikaway sa iba para tawagan sila at sabihin, hali kayo, may blessing dito. Mga iba, ayaw i-share, ayaw i-testify, kasi baka nakawin, baka kidnapin, baka iraransom sila, iparansom, kaya hindi na lang nila sinishare ito. Pag blessing sa atin mga kapatid, we will share our blessings mula kay Lord. Amen? Yes, tandaan po natin mga kapatid, sa atin meron tayong limitations. May limitations ang mga tao, pero tandaan natin, kay Lord, unlimited ang kanyang blessings. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya isa po sa nakita ko po na maaring wala silang huli sa buong magdamag, na iyon ay para kinabukasan ay may dinisplay ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. Na kahit expert ka, Peter, ipapakita ko sa iyo, mas expert ako sa iyo. Sa laot, pumunta ka, ihulog mo ang lambat mo doon, may mahuhuli ka. Mga kapatid, huwag tayong manangan sa mga sarili na lang nating karunungan at kaalaman. Alam ko na yan, yung hindi ganon. May mga hindi pa tayo alam na alam ng Panginoon. And we need the guidance of our Lord Jesus Christ para lalo tayong maging successful nang masigit pa kaysa success na nararanasan na po natin sa ngayon. May mga panahon sa buhay natin, minsan kung makakaramdam tayo ng emptiness, tandaan natin, doon tayo pupunuin ng Panginoon. Amen? Empty sila Peter that day, pero pinuno ni Lord ng blessings ang kanilang mga bangka. Kapag katama po ang ating pong mga priorities sa buhay po natin, mga kapatid, sumusunod ang masaganang pagpapala ng ating Panginoon. And then, pang-apat po, yung call of the Lord, yung pagtawag ng Panginoon kila Peter. Sa 10 at 11, sabi dito, gayon din sina Santiago at Juan, na mga anak ni Zebedeo at mga kasyoso ni Simon, sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhuliin. Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Kasi nasabi po kasi ni Peter dito, mga kapatid, sa verse 9 ba yun? Nasabi kasi ni Peter dito, nung nakita nila yung miraculous catch of fish, si Peter, ang sabi niya kay Jesus, layuan ninyo ako. Lumayo kayo sa akin, sabi sa verse 8. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, lumayo kayo sa akin, Panginoon,
sapagkat ako'y isang makasalanan. Nagtanong ako sa sarili ko, bakit si Peter, pinapalayo niya si Jesus, habang si Jesus ay lumalapit na sa kanya? Kasi kinilala ni Peter, ako'y makasalanan, makapangyarihan kayo, anak kayo ng Diyos, para bang sabi ni Peter, hindi po ako bagay sa inyo, Panginoon. Makasalanan ako, banal kayo. Pero nang sabi ni Jesus sa kanya, huwag kang matakot, Peter. No? Sa 9, nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Yun lang na nakita nila, pinapalayo na ni Peter si Jesus sa kanya. Mga kapatid, sino ba sa atin dito ang hindi nagkasala? Sino ba sa atin dito ang walang kasalanan? Na kailangan palayuin natin si Jesus sa atin. At isipin natin, Lord, hindi ako karapat dapat sa iyo, I am a sinner. Makasalanan akong tao, hindi po ako pwede. Pero bagkos, ano po ang ginawa ni Jesus sa kanya? Anong sinabi ni Jesus sa kanya? Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Tingnan ninyo pansinin niyo ang pangyayari dito. Si Peter, parang nire-reject niya si Jesus. Pero si Jesus, tinatanggap niya si Peter. Dahil may ipapagawa si Jesus sa kanya, mula ngayon, hindi na mga isda ang huhulihin mo, mga tao na ang huhulihin mo para sa karyan ng Diyos. Sinasabi ni Peter, Lord, hindi ako pwede sa'yo, pero pwede ka sa akin. Di ba't napakaganda? Na sa tingin natin ay hindi tayo karapat dapat kay Jesus, yung pala tinatawag tayo ni Jesus sa kanyang karayan. Na nire-reject ni Peter ang sarili niya, pero tinatanggap siya ni Jesus kahit siya ay sinner. Mga kapatid, bawat isa sa atin nagkasala. Pero alam nyo, hindi iyon dahilan para hindi na tayo gagamitin ng ating Panginoon. Si Peter ay isa sa mga apostol na naging susi para marami, thousands of people ang naging believer dahil sa pangangaral ni Peter. Si Peter ay naging susi sa kingdom of God para maging bukas ang kalangitan upang mga tao na makasalanan ay sumampalataya kay Jesus. Si Peter, tinawag ng Panginoon at in-empower siya ni Jesus para maging effective sa karian ng ating pong Panginoon. Ganon din sa bawat isa sa atin. Maaaring sa tingin natin, hindi ako pwede kay Lord. Hindi ako katanggap-tanggap, pero sa totoo lang, tatanggapin ka ng Panginoon. Pwede bang sabihin natin sa katabi natin, tatanggapin ka ng Panginoon? Amen. Ako po'y naniniwala, bawat isa sa atin ay meron tayong calling kay Lord, maging sino ka man. May pinag-aralan ka, wala kang pinag-aralan. Ikaw ang pinakamabait sa barangay, ikaw ang pinakamasama sa barangay. May tawag sa atin ang Panginoon. At yung mga tinawag ni Lord, ika-qualify niya ito. Ngayong araw na ito, mga kapatid, yung isang last na slide, please. Meron pong challenge sa bawat isa sa atin. Handa ka bang magbigay ng oras sa Panginoon kahit pagod ka na? Paano kung may times na pagod ka pero may pinapagawa si Lord sa iyo? Gagawin mo pa rin ba? Nakahanda ka bang sumunod sa Diyos kahit sa tingin mo salungat sa iyong nakasanayan? Like Peter, salungat para sa kanya
ang pangingisda ng maliwanag na ang sikat ng araw. Gabi nila ginagawa yon. Paano kung salungat yung sinasabi ng Panginoon sa nakasanayan mo nang gawin, susunod ka pa rin ba sa Kanya? Nakahanda ka bang tumanggap o ibahagi ang mga pagpapala ng Panginoon na ipinagkatiwala lang niya sa iyo? Nakahanda ka bang i-share ito? Nakahanda ka bang ikaway ang iyong mga kamay at tawagin ang mga taong pagsisiran mo ng biyaya ng ating Panginoon? Higit sa lahat, nakahanda ka bang iwan ang lahat para sumunod sa pinagagawa ng Panginoon? Sila Peter, na verse 11, nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Pwedeng sabihin nila, Peter, ngayon lang ako naka-experience ng ganitong karaming huli ng isda, tapos paalisin mo ako dito, Lord. Enjoy ko muna ito. Iniwan na nila yon. Dahil nakita nila, masigit ang magagawa ni Jesus kaysa kaya nilang gawin. Sa mga panahon na ito, marami na po yatang takot na magpastor. Kaya sabi nila mga pastor daw ngayon, endangered species na. Natatakot na iwanan ang kanilang mga nakasanayan. Para bang natatakot kay Jesus, Lord, ilalagay mo ba ako sa paghihirap? Ang ganda-ganda na ng kalagayan ko dito, alisin mo ako. Once, mga kapatid, na si Lord ang nangusap at tumatawag sa atin, mas maganda ang paglalagyan niya sa atin. Yan ang itanim natin sa isip natin. Once na pinaaalis ka ng Panginoon sa isang lugar na kinalalagyan mo, nakasanayan mo nang gawin ang mga dapat mong gawin dyan, sigurado, mas maganda ang paglalagyan ni Lord sa iyo. Hindi lang po laging sa larangan ng pagmiministeryo o paglilingkod sa Kanya, even sa work mo o business mo, pwedeng bibigyan ka ni Lord ng mas magandang pagkakakitaan. O sa assignment mong lugar, nasanay ka, komportable ka na sa lugar na yon, at inaalis ka, at yun din ang leading ni Lord sa iyo, sigurado, mas ibibless ka ni Lord sa paglalagyan niya sa iyo. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Amen? Gawin lang natin kung anong pinagagawa ni Lord. Kasi ang paggawa sa gawain ni Lord na pinagagawa sa atin, yun ang ating priority. Amen? Yun ang ating priority. Kung ano ang pinagagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya right priority attracts blessings. But only those who obey will experience miracles. Yung mga susunod lang. Sa mga hindi susunod, regular blessings, okay, tatanggap pa rin. Pero yung miraculous blessings ng Panginoon, nandun sa pagsunod sa Kanya.